number one is authenticity. Kasi, syempre, sa era natin ngayon, social media, sometimes di mo na rin alam kung ano ba, front act lang ba yun o talagang totoo niya bang pagkatao yun. And we don't want to waste time to those people na pakitang tao lang. Kasi ako, yung friend na pinipili mo kasi dapat nagre-reflect din sa'yo, di ba? Usually. So ako, yung tipo ng tao na gusto ko direct, di ba direct akong tao pag kami sasabihin, very brutally honest, mga ganyan. So, yun din yung gusto ko. Na ayoko pa, yung pagagandahin pa lahat ng words bago sabihin yung mga bagay-bagay. Diretso dapat. At saka, walang paligoy-ligoy. Parang kung ano ka sa social media, paano kita kausapin on chats, ganun ka din in person. So, walang tinatago na kahit na ano. Welcome to our podcast, Hey Sis Podcast. Andito na naman ang inyong paboritong sister trio, Robbie, Rose, and Joy. Hello! 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 Hi guys! Hey sis! Welcome! So, ayan, ito na nga mga sis. Ang interesting ng topic natin today kasi as an adult, nawawalan tayo ng mga social life natin, 'di ba? Because of our priorities and responsibilities like yung work, yung sa family, ayan, yung mga relationships like, ayan, ako for me, yung pagiging nanay as a new mom. So, sobrang ano siya sa social life na hindi ko na minsan naiisip. Ano nga ba talaga yung used to na ginagawa natin before with our friends, 'di ba? So, ito, we will talk about why is making friends as an adult so hard. Kasi, 'di ba, parang ayun nga, pagka nagkaroon na tayo ng responsibilities, 'di ba, parang kung titignan natin during college, may mga solid friends pa tayo diyan eh. Parang, uy, pagka nagtrabaho tayo, magkikita-kita pa rin tayo ah. 'Di ba, yan yung mga usual na pinag-uusapan, lalo na pag-graduate, ganyan. Dapat ano in touch pa rin, parang intact pa din yung mga relationship natin na dapat parang nag-update pa rin kayo. May mga GC pa nga yung nagagawa, 'di ba? Pagka graduate, mga ganyan. Tapos, as time goes by, sa sobrang kabisihan sa buhay, nananahimik na yung GC, naging krr, krr. Tapos may mga isang nag-aaray, sasabihin, uy guys, magkita naman tayo. Tapos doon pumapasok yung, kailangan by appointment na yung pakikipag-meet up sa mga friends kasi hindi na lahat available sa iisang araw, 'di ba? So, ngayon, dahil pag-uusapan natin bakit mahirap ah, mag-create ng relationship or ng friends sa age natin, how do you feel about your current friendships? Ikaw, te. Hmm, Una muna si sister eh. una. Sige. Siguro sa current friendship na meron ako dito sa Bahrain ngayon, ang masasabi ko siguro, less yung frequent na and more meaningful interactions. So nalilesen talaga siya. Siguro kasi nga ano may mga responsibilities na kasi mami na nga ako, tapos may asawa na ako, tsaka ang dami ko ng parang kabisihan sa buhay, nagbe-bake pa ako, ganyan, nagsusulat pa ako ng book. So, medyo mahirap yung katulad nung dati, during nung time sa mga teenagers hanggang mga early 20s na every now and then sa isang linggo parang kaya magkita araw-araw. Tapos minsan, sabihin natin, nung working na, kayang magkita at least 3 times to 4 times a week. Ngayon, napaka-imposible na talaga. Tapos alam mo yon yung mga overnight, Overtime. yung mga overnight na sleep, yung mga dito na natutulog. Sleep over pala yun, sis. Overnight na sleep. Mga Ano sleep talaga, lutang over. ka ngayon ah. Pero yon yung mga sleepover, medyo
hindi na siya nagagawa kasi syempre may mga anak sa bahay, tapos medyo yung less na yung time na kaya mong spend with your friends, kaya yun. So, tingin ko ang hirap sa situation ngayon na i-build ng malalim talaga yung friendship, lalo sa mga bagong kakilala kasi hindi na kaya magbigay ng too much time. Tsaka para sa akin kasi quality over quantity na talaga. So, mas nagfo-focus ako sa mga friends na may quality kaysa yung marami kang ang friends tapos hindi naman lahat okay yung relationship mo with them. So, ganun. Yun yung yun yung current situation ko with my friends I think sa recently. yung sinasabi nila kapag ka as you age or kapag ka mas tumatanda ka, mas kukonti talaga yung number of friends mo. Kasi nga, quality na yung hinahabol mo. So, ganun din sa akin, yung current situation ko or current na sa mga friends ko ngayon, current relationship namin or status right now, I appreciate that that I have friends na no matter what na hindi mo sila nakakausap ng matagal, pag nagkita naman kayo, grabe naman din magchikahan, parang walang nabago. Bumubula-bula yung mga bibig. Oo, bumubula ang bibig at saka no dull moments pa din. Yung parang grabe yung catch up ninyo. Kung kailan kayo huli nag-usap, kung 2019, lahat yung 2019, 2020, 2021, Oo. to the current year. Yun yung, ganun yung catch up ninyo. Pero I think one of the, shout out to Alain, to my beloveds, yan yung mga isa sa mga tao na hindi kami constant mag-uusap, pero pagka nagkita, grabe yung catch up. Talagang, oh, anong nangyari sa'yo ng ganitong taon, ganito, ganyan. Kaso, yun nga, I really appreciate those kind of friendship. And some of my friends also would think na, um, parang, uy, di mo na ako naaalala or hindi mo ako kinakamusta, mga ganun. Pero to be honest lang talaga, ang hirap kasing balansehin yung trabaho, yung personal projects mo, yung pagiging nanay, yung pagiging mother mo sa tatlong chikitings, sobrang hirap balansin. Kunyari kung sa bahay pa lang, ubus na yung oras mo. So wala ka ng time. Yung time na ibibigay mo sa friends, sometimes binibigay mo na lang sa sarili mo. So yun yung current situation that even though I wanted to nurture the friendship that I have, like yung from Cebu, from here dito sa Cavite, wala ka na lang ganong energy din to nurture the friendship. Pero it doesn't mean na you're letting go of this friendship that you have created. Kasi sobrang tagal ng bond na yun eh, from college, or from church friends, or from work, na talagang na-build yung ano ninyo, yung samahan ninyo. Ang hirap i-let go ng basta-basta. Pero sometimes, yung pag less ng contact, yun yung sometimes na minsan, ay, friend pa ba kami nito or hindi na? Parang minsan may ganun. Pero, yeah, yun yung current situation. Sometimes you feel like, parang, friends pa ba kami nito or hindi na? Kasi nga hindi kayo nag-talk. Pero pagka nakita pala kayo, grabe bulang-bula yung bibig ninyo sa sobrang dami ng chikahan. Same na same lang naman. Ay, nasa thoughts ko lang pala yun na parang hindi na kami friends. Pero sa totoong buhay, okay naman pala. Talagang busy lang din siya sa life. Yun, ganun yun. Yeah, I agree. Same, same din. Kasi parang, di ba, ang sabi nila kapag adults na, low maintenance na yung friendship ninyo. Hindi na nga kasi frequent yung pag-uusap ninyo, yung pagkikita ninyo. Pero every time na magkikita kayo, same pa rin pala. Wala palang pinagbago dun sa relationship ninyo. Kasi sa akin din, yung mga ganyan na ano eh, di ba, hindi ako nagre-reply agad. So, hello sa mga hindi ko nare-replyan agad. Pero Nandito honest, ba tayo para mag-apology sa mga friends? hindi kasi totoo yung sinabi mo eh na ano, na sa sobrang kabisihan mo sa bahay, sa buhay mo, yung time na pagka nahawakan mo yung phone mo, hindi lang para makipag-usap ka sa ibang tao, pero parang magsuscroll ka. Honestly, nagsuscroll lang naman ako sa Facebook, pero hindi ako nagre-reply sa mga messenger kasi parang yun na yung me time mo. Parang binibigay mo na yun para sa sarili mo, 'di ba? Yung mga current situation natin ngayon sa mga friendships natin. Ngayon, gusto ko naman tanungin, ano yung biggest challenge na face natin ngayon for making a new friends as an adult? For sure, for me, kasi syempre, maintaining pa nga lang yung friendship na meron tayo, ang hirap na. Paano pa kaya yung mag-create ka ng bago? So, mas challenging talaga siya kasi first,
syempre, magbibuild ka na naman ng rapport, aalamin mo na naman yung pinagkaugatan nun. So, isa ka pinanganak, saka nagtrabaho dati, yung lahat ng details na yon aalamin mo na naman siya. And it takes time para makilala mo ng fully yung isang tao, di ba? Right now, sa setup namin, kasi nga work from home ako, yung mga friends na nagke-create ko is from the virtual world lang din. Pero syempre pagka-work, wala ka namang choice, di ba? Kundi kailangan makapag-build ka ng rapport sa kanila. And at the same time, makakahanap ka din ng someone na mapagkakatiwalaan mo within the organization. Kasi healthy din yung support mo. One of the biggest challenges talaga yung pag-create ng new friends as an adult kasi nga time and energy na yung labanan natin ngayon. So kung dati, wala tayong pera at the year mga 20s, di ba? Ang labanan dati, marami kang time pero wala kang pera. Ngayon may pera ka naman pero wala ka ng time. So wala, paano mo pa rin gagawin yung pag-make ng new friends and all. So doon talaga, yun yung number one na challenge. Nauubos yung oras mo sa other priorities. Kayo ba yung, ano bang other challenges niyo? Ako ano yung parang yung naging introvert ka ng bahagya. Yung ganyan. Yung parang hindi mo na alam paano magtanong ng paano kilalanin yung tao. Yung parang na-awkward, nagiging awkward na. Ako yun yung struggle ko kapag ka may bagong friend. Tas, meron kasi mga tao na, sila yung nagdadala ng conversation. 'Di ba? May mga ganyan. Tapos nag-get to know kayo sa isa't isa. Nang siya, magaling siyang makipagkwentuhan. Ngayon, yun yung naging struggle ko. Kasi, parang, ano yung ano sunod ko itatanong? Lalo na kung awkward yung tao. Yung ganyan. Pero, meron kayong parang similarities na mapag-uusapan. Kaso medyo awkward yung taong yun. So parang sa akin yung naging struggle um, yung pag-make ng new friends na kailangan mong isipin yung mga sasabihin mo, ganyan. So parang medyo naging introvert ng very light, ganyan. Pero sa akin naman din at the same time, yun nga, ang hirap din make ng new friends kasi yun din yung time na parang unlike nga before nung parang kabataan days, so parang you have all the time na makipagchika, makipagkwentuhan, makipag-meet up sa kanila, kape-kape, now and then, mga ganyan. Pero nung naging adult ka na, parang, sige, tingnan natin kung friends pa rin ba tayo, kung magiging friends tayo. Parang titignan mo na lang yung outcome nung parang first meet nyo or yung mga susunod na meetup na, let's see kung magkiklik ba talaga tayo or hindi. Pero kung hindi, di wala tayong magagawa. Pero yun, same lang naman siguro lahat. Tingin ko kasi, yun nga, kapag may iba ka ng priority, tsaka madami ka ng responsibility sa buhay, parang wala ka ng room for for interaction sa mga friends, lalo na yung pag-create ng bagong friendship. Stick na lang ako sa mga old friends ko, ganon. Pero isa sa mga challenges na nakikita ko rin talaga, kasi syempre recently, nalalagay ako sa mga sitwasyon na hindi ko kilala yung mga tao. Tapos, nagkaroon ako ng chance to make friends in the middle of strangers, ganun. Kasi nga, nag-join ako ng volleyball sa family day ng school ni Asia. Wala akong kakilala doon. Congrats. Pero just for the sake na gusto ko kasing maglaro, na-miss ko maglaro ng volleyball, parang okay lang, wala akong mausap sa akin, hindi wala akong meron, di meron. Parang gano'n, makikipagkwentuhan, kung may makikipagkwentuhan. Parang it doesn't really matter. Ganon. And then, pagdating ko doon, the good thing is, very interactive naman din yung mga conversation with the mommies. So, ang pinagkaiba lang, dati kasi, I have this a lot of energy, kasi nga extrovert ako. I have this a lot of energy to talk. Parang, ano ba, ganito, ganyan. Parang, ako nag-initiate talaga ako ng conversation. Ngayon, nagaantay ako, may mga moments ako nagaantay ako kung kakausapin ba ako nito or hindi. Ganyan, parang, pag tinanong ko ba ito, sasagutin ba ako nito? Parang, magiging conversational kaya kapag ka nagtanong ako sa kanya or sasagutin niya lang ako ng yes or no. Tapos na yung conversation. That will be awkward kasi you're trying to start
friendship or build rapport sa mga tao sa paligid mo, pero mafe-feel mo, magda-doubt ka kasi baka hindi sila interesado sa iyo. So, isa yun sa mga challenge na nakikita ko. Less yung energy ko when it comes to making friends. Di katulad dati, parang very out loud akong nakikipagkwentuhan. Pag may nag-react, o di sige, close na tayo. Pag wala, o di hindi ka ka-part ng friendship ng buhay ko. Gano'n. Ngayon, parang ang ano na niya, ang complicated. Yan is very complicated. Gaano kayo comfortable with initiating conversations with new people? So, sa akin, comfortable ako kasi mas madali siya para sa akin kasi extrovert nga ako. Ganon. So, ito yung season din ng buhay ko kasi teenagers na nga yung mga anak ko. So, I have time nga for myself. Kaya mas madali para sa akin na mag nakipagkaibigan. Though, the thing is, mas madali kung may common interest and similarities kami. Katulad nung isang naging nakilala ko dun nga sa volleyball na yon, na parehas kami ng place na kinalakihan way back in Cavite, 2000, mga 2004, bata pa ako noon eh. It's like during my childhood days talaga. And nagulat kami, dito kami nagkakilala sa Bahrain. Shout out to Mami Shane. Hello. Alam ko Shout manonood. out. Char. Feeling close. Parehas kami lumaki sa City Homes. Tapos nakatayo lang kami nun sa volleyball court. Tapos tinignan niya ako, sabi niya, minsan ka sa Pinas? Sabi ko, sa Cavite. Sabi niya, oh, Cavite rin ako eh. Saan sa Cavite? Sabi niya, sa Dasma. Ako din, Dasma. Sabi, sa Dasma. Sabi ko, Area F, City Home. Sabi niya, uy, di ka City Homes. Basag na ako nakatawa din sinabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, saan ka sa City Home? Sabi niya, phase 2 ako, Manila Street. Sabi ko, hoy, Manila Street ako, phase 4. Ang small world talaga. Imagine, hindi kami magkakilala during those times, way back childhood days. Pero dito kami nag-meet and talagang nag-click kami kasi nga we have common people to talk about, yung common place to talk about, we have experiences na nakaka-relate kami sa isa't isa. Kaya naging komportable akong mag-initiate talaga ng conversation sa kanya and ganun din siya sa akin. Kasi ang personality niya, very ano din siya, namimili siya ng friends. Like, yun nga, quality over quantity. Hindi siya yung sobrang outgoing. Ako kasi outgoing ako, pero dumadating talaga sa time na mamimili ka na rin talaga ng kaibigan mo kasi you're adulting. Ganon. So, Yeah. hindi lahat magpasok sa banga. Yun, hindi lahat pasok sa banga. You're casual with everybody. You're, civil pala ang tawag din. You're civil with everybody. It's just that you will have certain people na komportable ka. And I really found comfort sa isang tao kapag meron kaming common interest. So kayo ba mga sis? Pagka when you're trying to make new friends or initiate a conversation, how comfortable are you when Ako, you do that? kasi ako talaga, hindi ako komportable. To be honest lang, meron akong attitude na kapag hindi ako pinansin nito, hindi ko rin siya papansinin. May ganon. Pag ako, Maldita. pag hindi ako in-approach nito, hindi ko rin siya i-approach. Parang hindi ako yung mag-first move. Kahit nung dati pa, kahit mga bata-bata pa ako. Pero nung naging parang mas na-engage ka sa church nung kabataan, sa mga youth fellowship, naging extrovert ka doon sa part na yon. Naging loud ka, ang kulit-kulit mo, lahat ng kukulitan, dami mong energy during that time. It was so easy na, lalo na nag-lead ka ng team or meron kang hinahawakan na care group, mga ganyan. So, it was easy na, okay, pag-usapan natin to kasi ititrain din naman eh. Pero yung talagang normal na days from going out there, yan, pupunta ka sa SSS, like for example, may gagawin ka sa SSS, tapos may nakatabi ka. Yung, di ba minsan yung, yan sa Cebu, very approachable kasi mga tao, di ba? Parang bigla kang sasabihin na bye o kaya die, mga ganyan, di ba? Parang ang bilis silang mag-create, tas chichika na sila, ganyan sila kabilis.
magdaday lang or buying mga ganyan ng simula. Pero go na. Ako talaga, kapag ka hindi talaga ako mag-approach. So, it depends, I think. It depends sa situation. Kapag ka kailangan talaga maging extrovert ka, kung leader ka, ayun, edi mag-reach out ka. Kunyari kung work setting or sa church mismo, yun. Talagang mag-extra mile ka. For me, it's getting out of my comfort zone. I don't know if maybe I am an ambivert ba ang tawag doon? Yung sometimes introvert, sometimes extrovert. Parang in between. Oo, in between na sometimes may expiration yung pagka-extrovert mo na nade-drain siya. Tapos parang ayaw mo nang kumausap ng mga tao for so many days or hours na okay, tapos na ako dyan sa pagka makulit ko, tama na yun. May ganun akong moments. Tapos, yun, it really depends talaga. Kasi hindi mo rin makikwento yung, kunyari, magkaisa upuan ba, makikwento mo yung buong buhay mo. 'Di ba? Sa umpisa, first challenge talaga sa akin is paano i-approach to. Sometimes, yun. Challenge at the same time, hindi talaga comfortable approaching other. Yeah. Same ako. Ako din kamo. Ano, hindi talaga ako comfortable na makipagkwentuhan. Same din yung ganyan, yung kunyari, meron ka tabi sa mga center, kunyari mga nanay din. Tatanungin ka, ilan ba na yung anak mo? 6 months po. Ah, yung anak ko ganito, ganyan eh. Ah, okay po. Bakit mo kausap? Ang boring mo naman, girl. Baka mamaya iwan ka na rin ng tao. Hindi ako Parang ako, comfortable. parang feeling ko tuloy ako yung nanay na kausap mo. Tapos ako yung nag-doubt kung sasagutin kaya ako nito ng maayos or hindi. Ako, ano, alam mo yung same yung sinabi niya eh, yung ikaw, Ate Robby, yung sinabi mo na, kapag ako ba nagsalita, kinausap ko tong taong to, yung parang balik ba ng pagsagot niya sa akin is conversational ba? Or baka maging awkward. Ayoko kasi yung awkward na situation. Parang, parang tumitiklop ako. Parang anong gagawin ko? Sige, magpapaalam na lang ako ba? Ganon. At the same time, ayun talaga, ha? Meron din ako nakausap na ganun dati. Ako naman as an extrovert view, tapos siya naman yung introvert. Parang every time na magbibigay ka ng topic, tapos laging na-end niya. Tapos iisip ka ulit. Ganun, parang, okay, existing pala. So, ikaw pala yun. Pero minsan nagtatry naman ako. Yung kahit na uncomfortable sa pakiramdam. Minsan ang awkward lang kasi nag-iisip ako, parang nagpapanik yung utak ko, ano sasagot ko, ano kaya itatanong ko sa kanya para ma-feel niya na interested naman ako sa kanya. At least, di ba, nagtatry ako kahit na uncomfortable sa akin. Pero, yun, same din, na kapag ka hindi mo ko in-approach, hindi approach. Pero pag hinitiyan mo ka, ganyan din. Kikitian lang din. Ayun. Tsaka ano, 'di ba meron tayong parang kunyari para maging comfortable yung usapan, ganyan. Meron ba tayong hinahanap sa ano, sa mga friends or yung starting a conversation with na parang ito yung mga hinahanap mo. Hindi mo siya hinahanap eh, kusa kasi siyang lumalabas, 'di ba? No, Like, three qualities na nava-value ko talaga sa friendship. Unang-una is trustworthiness. Para Is- sa akin, mas maglalast kasi yung friendship kapag may tiwala kayo sa isa't isa. Like kapag ka, kunyari, nagsabi ka ng mga bagay, lalo pag nag-deep talks, kapag nagkwento ka ng buhay-buhay, ng mga nangyari sa'yo in the past, kapag ka may tiwala ka dun sa tao, mas makakagaan sa loob mo na sa kanya mo sinasabi yon. Pero kapag ka wala kasing tiwala, parang paano mo masasabi na kaibigan mo talaga yung tao, 'di ba? Pero sabi mo lang naman, ako kasi, ganun ako makipag-connect talaga. Ganun ko masasabi na, friend ko talaga to kasi mapagkakatiwalaan ko to. Kahit alam niya yung everything about me, hindi niya ako ipagsasabi kung kani-kanino. So, sa akin, napakahalaga ng trait na yon when it comes to building friendship with others. And pangalawa, sa akin is yung shared interest. Kailangan talaga meron tayong something in common para mag-click tayong dalawa.
Kasi, halimbawa, yung bestie ko since childhood, si Best Jing, oh, shout out ulit. Dami ng shoutout, ah. Shout So, yung si Best, dahil nga childhood friends kami, parang all of our story since childhood hanggang ngayon na we already have like 25 or more years of friendship. Grabe na yung ano, yung common interest na meron kami sa isa't isa. Mahilig kaming sumayaw, mahilig kaming maggala. Tapos marami kaming mga experiences sa buhay na parehas kami, mga kalokohan na pinagsamahan namin. Kaya marami kami mapag-uusapan. Na kahit na may moment, alam mo yung gano'n, yung wala naman nagkukwentuhan, parehas lang kami nakahiga. Tapos, sobrang komportable kami sa isa't isa. So, iba yung ganong klaseng friendship eh. And yung mga ano din, yung mga friends ko din dito na mga mommy. Yan, yung mga mommies din. Like yung friend ko dito, si Mami G. Oh, shout out ulit, Sis G. out na shout out ha. Mga kailan ka Para na. manood sila, sis. So, yung common interest namin, mahilig kami mag-bake. Tapos, yung buhay namin bilang mga bilang mag-asawa. So, yung pag meron kaming something to share, mga interest na something to share with each other, marami kaming mapag-uusapan. May mga time nga na yung kwentuhan namin paulit-ulit na. Pero hindi kami nagsasawang pag-usapan. Tapos may biglang magki-create na may susulpot na another sanga ng story galing dun sa napag-uusapan naming kwento hanggang sa lumalalim na naman yung kwentuhan namin. So, isa din yon na value na isang hinahanap ko sa isang friend. And last but not the least is emotional support. Yun, it's very important for me kasi I'm very emotional. I'm such a sensitive person. So, mahalaga sa akin na alam ko ang itong kaibigan na to, masasandalan ko. Mm. Yun, yung tipong pagka nag-breakdown ako or meron akong pinagdadaanan, alam kong nandiyan siya nakasuporta sa akin. Hindi para husgahan ako or tawag nito, i-down ako lalo or ikwento ako sa iba or parang isipin ang OA naman nito, lit-lit na bagay, ganyan na yung reaction niya. Yung someone na magva-validate ng nararamdaman ko. Sobrang na-appreciate ko yung mga ganong klaseng kaibigan. And I have a few of them. And I'm so grateful talaga na may mga binigyan ako ni Lord ng mga ganong klaseng kaibigan. So, yun. Yun yung top 3 ko na values. Trustworthy na friend, and we have shared interest, and may emotional support. Yan. So, kayo ba? Ano ba yung sa inyo? Sa akin siguro number one is authenticity. Kasi, syempre, sa era natin ngayon, social media, sometimes hindi mo na rin alam kung ano ba, front act lang ba yun o talagang totoo niya bang pagkatao yun. And we don't want to waste time to those people na pakitang tao lang. Kasi yung friend na pinipili mo kasi dapat nagre-reflect din sa'yo, di ba? Usually. So ako, yung tipo ng tao na gusto ko direct, di ba direct akong tao pag kami sasabihin, very brutally honest, mga ganyan. So, yun din yung gusto ko. Na ayoko pa, yung pagagandahin pa lahat ng words bago sabihin yung mga bagay-bagay. Diretso dapat. At saka, walang paligoy-ligoy. Parang kung ano ka sa social media, paano kita kausapin on chats, ganun ka din in person. So, walang tinatago na kahit na ano. Walang filter. Walang filter, tsaka real. Alam mo yun? Kasi Yeah. What marami you see pang is what you get. ganon. Kasi yun din ako eh. Yun yung criteria of judging myself. Criteria of judging myself. Yun din yung characteristics ko. So, syempre, yun din yung gusto mong mahanap. Before you, pagka nakita mo na ito real person to, yung kahit na hindi lahat ipapakita sa'yo magagandang bagay. Yung real talk na, uy, may struggles din ako dito eh. Sa part. Mm-mm. Tapos, after nun, saka kasi magda-dive into leading to trust. Which is yun yung number one na napaka halaga din sa when it comes to cultivating a friendship.
'di ba? Paano ka magtitiwala? Paano ka mag-share ng mga thoughts mo, ng ideas mo, or anything na pag-uusapan ninyo kung hindi mo pinagkakatiwalaan yung tao? Meron akong isang maling attitude to Kasi kapag ka nangyayari, pagka sa work setting, di ba minsan friends kayo pag nasa work na. Pero pag Mm. umalis ka na dun sa company na yun, sometimes you lose track, you lose connections and all. Pero meron akong mga friends na talagang nag-stick pa din dyan. Like, si Jeanette, di ba? Nagka, sabay kami noon na nag-prepare ng wedding, tapos kinasal, nagkaanak and all. Pero hindi kami constantly nag-uusap, pero friends pa rin kami. And Shout sometimes, out mo rin. shout out, Jeanette. Shararap. So, ang sa akin noon, yan sila Janice, sila Kenneth, yan yung mga kasamahan ko dati sa insurance company naman yun na naging solid pa rin yung samahan namin. Though hindi kami constant nagtutalk, pero alam mo na friend mo tong taong to kasi mga authentic tao. Hindi sila, wala silang ginagamit na anything na pakitang tao lang. Kasi lalo na pag nag-travel kayo together, talaga makikita mo na itong mga tao to totoo to sa sinasabi nila at sa pinapakita. So yun yung pangit na trait ko yun dati kapag kunyari friend. Sometimes binabox ko sila na hindi friend lang yan sa work. Pero pwede pala as we age na kunyari mga late ano na ako nun late 20s na ako nag-start na mag-collect ng friends from different works na still connected pa rin kami. And thank you kasi meron tayong Facebook ngayon na we can still communicate with them, we can still connect with them. Yun, kaya meron akong specific na mga tao na nakukuha ko na solid friends until now from those companies na pinagtrabahuan. So yun, authenticity, trust, and at the same time, yung support system na hinahanap mo na makaka-relate sa'yo. Lalo na ngayon na work from home ka with kids. Sino kaya dito yung mga tao na yun na same kami ng level? Para kapag need mo ng kausap naman, siya naman yung tatanungin mo. Uy, anong idea mo dito? Anong mga pinagdadaanan mo? Ganyan. Anong personally, baka meron din siyang mga struggle sa buhay na di rin niya masasabi sa asawa or sa mga anak or to other people kasi ito lang yung same na kung sa inyo same interest, pwedeng ganun din. Siguro same ng, ano masasabi dito? Same ng estado sa buhay or same kami ng work setup, same ng life status, like married with kids, ganyan. Kasi mas madaling makipagkwentuhan sa ganun. So I think yun lang sa. Ikaw, Joy. Grabe kasi yung trust issues ko sa mga nangyari from the past, ganyan. So, bale sa akin, ano yung someone who won't judge you sa sa kung sino ka. Yung kaya mo maging ikaw, yung kahit pangit na ugali mo napapakita mo dun sa tao. Hindi naman na inaaway mo yung taong yun, pero kumbaga, kahit nakita niya na yung negative side mo, still, nandun nakikita mo yung care ng taong yun. Yan yung someone na, alam mo yung meron kang mga naiisip na kapag nagka-problema ka, sino yung mga taong gusto mong tawagan? Di ba may mga ganyang time? And sa akin, itong mga taong to or mga sobrang, ay, ilan kaya sila? Mga tarang dalawa. Mga ganyan lang. Pero sila yung pakiramdam ko kasi hindi lang interest, kasi hindi lang interest kami nagkakatugma, nagko-connect sa isa't isa. Pero mafe-feel mo dun sa taong yun, yung love niya sa'yo. Ganon. Hindi ko ma-put into words yung kind ng, yung qualities na yun. Pero nandun, siguro masasabi natin nandun na yung reliability, mafe-feel mo na kaya mong mag-rely doon and vice versa. Kayong dalawa sa isa't isa na when it comes sa mga problema, meron kayong matatakbuhan and sila yung mga naiisip mo. Ayan. And yung emotional support, pinakamahalaga sa akin kasi yung makikinig, yung listener. Ayoko kasi yung someone na parang, ano to, padamihan ng problema. Yung nagkwento ka tapos siya magkikwento na siya. Diba? May uy, di ba kung magkikwento ako, alam mo ba ganito yung problema ko, tapos sasagutin niya, alam mo ba, ako din, ganito. Ay,
Padamihan pala ng problema ang peg natin dito. Ganon. So, sa emotional support, ganyan, at mapagkakatiwalaan mo, talagang mafe-feel mo sa kanila na, parang, ang tawag doon, inaalagaan nila yung trust na binigay mo sa kanila. Shout out dyan sa Dineros family. Sila kasi talaga yung, alam mo yung relationship na meron kami, hindi lang siya naging friends lang, pero naging family talaga. Na, 'di ba, ngayon may baby Ocean na, tapos sila magkakaroon ng baby Hawari. Parang ang tawag namin, nadadagdagan, growing yung family namin. Parang ganun yung term namin. Kasi, grabe yung, alam mo, minsan pag kami problema, ako na shinare sa kanya kay Ate Ju, shout out, gano'n. Pagka nag-share ako sa kanya, yung mga tinginan pa lang namin, okay, gets na namin. Yung ganun. Yung hindi mo na kailangan i-explain yung sarili mo kasi sobrang kilala mo na. Yun yung para sa akin na yung mga qualities. And kasi nga, 'di ba, kanina ewan ko sino yung nag-share sa inyo no na kapag ka nagiging adult na, nagiging mapili na tayo sa friends na kung ano yung parang sinasala mo na eh. Kasi hindi mo dati ang dami-dami nating kaibigan eh, 'di ba? Lalo na sa church. Na parang akala ko dati lahat sila best friend ko. Ganon. Agree. Pero, ha? Agree. 'Di ba? Pero pag nag-adult ka na, yung ang dami nilang nawala. Tapos ngayon iisipin mo sino yung mga friends mo, sobrang minimal na lang. Sino na lang sila. Ganon. So yun yung top 3 sa akin.